salita, ang mga salita ng Panginoon. Medyo kanina, medyo emotional lang din talaga. Kasi naisip ko yung paano kami nag-umpisa. Hindi ko rin kasi in-expect na tatayo ulit ng dito sa harap bahagi ng salita ng Panginoon sa inyo. So, talagang ang Panginoon ay gumagalaw sa bawat buhay natin. Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid sa paniniwala, sa pagmamahal, sa pagsunod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon mga kapatid. Ngayong araw na po ito ang ating mensahe ay bago tayo mag-umpisa, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Today is August 2. So, panibagong buwan na naman, panibagong start. Kamusta po kayo lahat? Kamusta po tayo lahat? Medyo maraming bakante. Alam nyo, dito, sa trabaho, sa klase, o sa anuman, pag tayo ay pag nagsasalita tayo sa maraming tao, yung parang mas gusto natin, di ba? Pag nasa labas tayo, mas gusto natin na kaunti yung tao para medyo hindi tayo pinakabahan. Pero baliktad dito, mas nakakagalak pag marami yung tao. Kasi pag nakakita mga maraming bakante, parang nakapanghinayang yung mensahe maririnig natin, yung maisishare natin. So, we pray na sa susunod ay mas marami na po tayo ulit. Alam ko gagawa ng paraan ng ating Panginoon. So, muna tayo, no? Isang last month, no? Nakaraang buwan, naparaming yun, nangyaring bagyo, lindol, kung ano-ano po yung nangyaring mga sakuna na dumaan sa atin itong nakaraang buwan. Meron pa ba yung pag may mga ganung bagyo, nakakaresip pa ba kayo ng yung mula sa NDRMC? Sa cellphone natin, di ba? Ngayon, wala na, di ba? So, parang ganda yun, no? Inano ko na lang kasi hindi ko matandaan kung ano yung mga nandyan. Nandyan ang mga ganyan, posibleng mga hazard, mangyari, mga dapat gawin, mga posibleng epekto. So, yan. Pinapadala sa atin yan dati, ewan ko lang ngayon. Pero ngayon ata, mga mangilan-ilan na lang. Siguro, bakit? Nagsawa na siguro yung DRMC, matigas sa ulo natin eh. Hindi naman natin sinusunod eh. Minsan, pinagsasawalang bahala natin. Actually, totoo naman eh. Itong mensahe na to, pinagsasawalang bahala lang natin eh. Yung iba naniniwala, minsan yung iba lumilikas. Di ba? Umaalis. Pero yung iba, Lord, tabang. Pag andyan na, di ba? Ano sasabihin mo? Pag andyan na, Lord, tabang, Lord. Tulungan niyo po kami. Naintindihan ni Jess yun, Bisaya. Tabang, help, means help. Tulong, Lord. So, alam niyo mga kapatid, kaya ako na-share yan kasi hindi yan nalatayo sa mensahe ng Panginoon. Di ba? Doon sa mga mensahe ng Panginoon, doon sa ating Biblia nakalagay doon. Ano ba dapat natin gawin? Mga mensahe, mga nangyari na pwedeng mangyari ngayon. Sa totoo lang yun, mga warnings yun, mga babala. At kung paano, mga dapat gawin, nandun din, di ba? So, hindi yan nalalayo. Ang problema, di ba, minsan, ay talaga din na palagi nakabaliwala na rin yung salita ng Diyos. Minsan, di ba, naniniwala, parang naniniwala pero hindi pinamumuhay. So, walang pinagkaiba. Pareho, ang mga mensahe na dumarating sa atin, ang mga warning, pag-iingat, ay nababaliwala rin. Ang kaibahan lang talaga, ito mga sakuna, mga hindi na rin sinihan, pwedeng lumihis yung bagyo di ba? Pwedeng hindi matuloy yung mga warning na yan. Pero, yung pangako ng Diyos, yung pagbabalik niya na dapat natin paghandaan, kahit anong gawin nyo, kahit yung pagkailan natin, paghandaan man natin o hindi, darating at darating yan. So, ano bang dapat natin gawin? Dapat natin paghandaan. So, itong ginagawa natin dito ngayon, isa to sa paghahanda. Kung pag-atin natin dito, pakikinig natin sa mga mensahe. So, importante ito mga kapatid. Kasi isa ito sa paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. So, ating mensahe araw na ito ay mula sa
niyo po. From Titus, tama ba? 2:11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kung makasalanan man o hindi, binibigay ng Panginoon ang kanyang biyaya. It teaches us to say no to ungodliness, worldly passions, and to live self-control, upright and godly lives in this present age. While we wait for the blessed hope, that appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Amen. Sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Father God, magpapasalamat po kami muli sa araw ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, upang makaparinig ulit ng iyong mga mensahe, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa araw ito, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon, puspusin po ang bawat isa sa amin ng iyong presensya. Ang bawat sulok ng silid na ito, Panginoon, pagkaalaman niyo po kami ng wisdom, knowledge, Lord. Ang sabihin ay aming maintindihan, maunawaan at maisa puso ang inyong mga salita, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, ang mga tagapakinig mula dito sa church hanggang sa online, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila, pagkaalaman niyo rin po sila ng karunungan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapalapakan po natin Panginoon. So, ang ating title ngayon ay Living Between Grace and Judgment. Preparing for the return of the King. Palapakan po natin Panginoon. Panginoon, ang ating Panginoon ay dumating 2,000 years ago. So, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. So, tayo ay namumuhay na ngayon. Kung titignan niyo yung tao na sa gitna. Sa kabila, ang krus. At ang kabila ay ang judgment. So, tayo ay nasa kalagitnaan ng mga kapatid. That's why, ibig sabihin, kung nasa kalagitnaan ka na, ano ibig sabihin nun? Malapit ka na sa dulo. So, kung sa madaling salita, yung sa krus ay yung unang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Ang pangalawa, nasa harapan natin, which is the future, is kung saan nagbabalik siya bilang hari at hukom sa lahat, mabuti man o masama. So, ang panahon niyan, ang dapat natin pinaghahandaan. Amen? Amen po ba? Amen! Huwag matakot, ha? Kasi dapat hindi tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. Dapat tayo nagagalak, mga kapatid. Amen? Kaya itong ginagawa natin is paghahandaan, mga kapatid. Itong pinag-uusapan natin. That's why kailangan natin mag-usapan ito para paghandaan natin ang pagdating natin, Panginoon. So kasi, ganito yun eh. Itong panahon natin, sa totoo lang, di ba masyado na tayong busy. Masyado tayong busy, trabaho, iniisip natin ang future natin, future ng mga anak natin. Ano pa ba, yung mga kailangan natin sa bahay, yung babayaran na sa kliyente. Palagi natin iniisip yun. Pero nakakalimutan natin yung paghahanda natin sa kanyang pagbabalik. Actually, minsan naisip ko, natatanong ba natin sa ating sarili kung handa na ba tayo? Kung sakaling dumating siya today, handa na ba tayo? Yun yung dapat natin isaalang-alang, palagi natin isipin. Ito, napakahalagang tanong to eh. Kasi itong tanong na to is ini-evaluate natin ang ating puso, ang ating pamumuhay. So, paano ba ako mamumuhay habang hinihintay ko ang pagbabalik ng Panginoong Hesus? Mga kapatid, hindi masama ang magtrabaho,
yung i-secure yung mga kailangan natin sa araw-araw. Walang masama doon. Kasi yun din ang kalooban ng Panginoon. Ngunit, huwag natin din kakalimutan yung kanyang pagbabalik na kailangan natin paghandaan. Na sinabi niyang paghandaan. Kasi babalik at babalik siya sa ayaw at sa gusto natin. No, mga kapatid, ito, real talk din kasi, no, mga kapatid. Kasi may mga dumarating din kasi na mensahe. Alam niyo na yun, na napapanood niyo rin yun, na may mga nagsasabi, babalik na si Jesus sa ganitong buwan, babalik. Tapos wala pala. So yung mga hindi talaga yung mga hindi talaga pa nakakakilala. Siyempre, mati-disappoint sila. Matadamay din yung mga iba. Sinabi nung darating, ngunit hindi naman dumating. Siyempre, kapag ikaw mismo mag-share, di ba? Sasabihin mo, Brad, magbago ka na. Magbalik doon na tayo. Darating na si Jesus. Pagkakamalan ka pang baliw. Ano pang pinagsasabi nito? Di ba? Totoo yun, mga kapatid. Maraming nagsasalita sa daan, sa kalsada. Ano ba sinasabi? Repent, magbalik loob. Dinadaan-daanan lang. Minsan, pinagtatawanan pa. Pinagkakamalan ka pang baliw. Pinagkakamalan ka pa, sasabihin pa, napakatagal nyo nang sinasabi yan. Anong petsa na? Bakit hindi pa rin dumarating? Di ba? Maraming nagsasabi niyan. So, yun yung masakit na katotohanan, mga kapatid. Kasi nga, talagang hindi talaga nila naiisip. Hindi na naiisip ng iba. Yung mga katanungan ito, na paano ba tayo bumubuhay talaga habang wala pa ang ating Panginoon Jesus. Tapos, ang masakit pa talaga is, ito, ang kagandahan lang sa atin talaga, no? Sa atin, no? Sa ating mga naniniwala, nagmamahal sa Panginoon Jesus, is hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Talagang hinihintay talaga natin siya. Kasi alam naman natin na ang Panginoon ay babalik at babalik. Kasi ang Panginoon, nangako siya, hindi niya yan babaliin. Tayo lang yung nagbabali ng pangako. Puro napapako yung mga pangako natin. Pero ang Panginoon, hindi niya babaliin ang kanyang pangako. Palagi rin natin isipin, mga kapatid, no? Ang pananahimik ng Diyos, hindi ibig sabihin na wala siyang gagawin. Wala siyang ginagawa. Grabe yung pagtitiis ng Diyos sa atin. Yung pagtitiis, grabe yung mga chances na binibigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay magsisi at tayo ay magbalik loob sa Kanya. Actually, iniisip ko rin, bakit kaya hindi pa bumabalik si Lord? Naiisip ko rin yan. Ngunit, minsan dumadaan din sa isip ko, siguro dahil sa aking panalangin, na kasi hindi pa nakakakilala yung aking mga magulang, mga mahal sa buhay. So, isipin niyo mga kapatid, kaya kayo nandito, lahat tayo rito, may mga pamilya pa na hindi nakakakilala sa Panginoon. Pinapanalangin natin na makakilala sila dahil alam natin na may darating talaga na judgment. Yun, naririnig ng Panginoon yun. Kaya isipin natin, kaya hindi siya bumabalik kasi mga parents ko, mga kaibigan ko, hindi pa nakakakilala. So, salamat sa Panginoon dahil sa pagiging matinisin ng Panginoon at hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. So, basahin po natin ang sinasabi sa 2 Pedro 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak. Kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Grabe yung chances na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya, kahit sa tingin natin ay sobrang tagal na, isipin natin na may pangako Panginoon. Ang Diyos, pag nagsabi, pag dumating siya, saglit lang yan, mabilis lang yan, no? Tapos hindi porket na hindi dumarating na Panginoon, eh wala nang paghuhukom na magaganap. Judgment na magaganap, no? Kasi tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Mangyayari. So, hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pinangako. Yun nga, sinasabi ko, hindi siya nakakalimot. Tayo lang talaga nakakalimot sa mga promises natin, mga pinangako natin sa mga
kapatid natin, sa asawa natin, minsan hindi natin natutupad. So tayo kasi mga mga tao, puro lang ng pangako. Ang Panginoon, mangyayari ang kanyang ang kanyang pinangako. Kasi ang tao kasi, puno kasi yan ng doubt. Amen. Ganun man tayo, di ba? Dadalawang isip pa rin tayo, hindi tayo nagtitiwala. Yung minsan, akala natin, ito, okay na, pero maya-maya, mawawala na naman. So, yun yung problema sa atin. Tapos, napaka-ikli ng pasensya natin. Lahat tayo, napaka-ikli ng pasensya. Totoo yun. Kahit ako, yung pasensya natin, gusto natin kapag pinag-pray natin, nandiyan na kaagad. Wala talaga tayong pasensya. Ngunit ang Diyos, napaka-pasensyoso na ating Diyos. So sabi sa Hebrew 10:23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag lang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, baliktad niya baliktad. Baliktad talaga ngayon. Tayo yung tayo yung may kailangan sa ating Panginoon, tayo pa yung napaka-impatient. So, minsan kung gusto natin, nandiyan na agad eh. So, baliktad. Iniisip ko rin yun Kung nakaraan, Lord, bakit hanggang ngayon yung pinagpipray ko yung mga family ko, bakit hanggang ngayon? Pero iniisip ko may plano talaga ang Diyos. So, minsan hindi ko na iniisip pinagpapa sa Diyos ko na lang lahat. Kasi, yun nga, magtiwala nga talaga tayo. Magtiwala lang. Yun lang yung sinabi niya, magtiwala lang. Huwag mo na akong questionin. Siguro sinasabi sa akin yun, huwag mo na akong questionin. Magtiwala ka lang. Mayroong tamang oras para dyan. Magpatuloy ka lang. Magtiwala ka lang, magpatuloy ka lang. Sumunod ka lang. Mangyayari at mangyayari. Hindi tayo kababayaan ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. So, ang sabi sa Roma 2:4, O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo upang tumalikod sa kasalanan at magsisi. Magsisi at tumalikod sa kasalanan. So ang mga kapatid, ang layunin ng Panginoon, ang layunin ng Diyos ay hindi talaga kapahamakan natin. No? So kahit matitigas yung ating ulo, hindi tayo sumusunod. So palagi tayong sumusuway, so naghihintay pa rin ang ating Panginoon sa ating pagbabalik. Kung hindi nalulugod ang Diyos sa ating pagkawasak ng mga makasalanan. So, ang kanyang puso, tayo ay lahat na magkaroon ng pagkakataong magsisi at bumalik sa Kanya. Yung mga kapatid, kaya habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, huwag nating abusuhin ang pagtitiis ng ating Panginoon. So, everyday, sa precious gift na binibigay sa atin ng Panginoon, so, pahalagahan po natin ito. Kung pilitin natin lumago habang siya hinihintay. Kasi ito yung yung paglago natin, yung pagre-ready natin sa kanyang pagbabalik. So, hindi natin dapat sa pinagsasawalang bahala yung mga kapatid. So, palagi natin isipin na anytime, lagyan natin sa isip natin na anytime, babalik na siya. Anytime, babalik na siya. And then, dapat, so ito yung iniisip natin yun, yung may kaganahan sa puso. Excited ka di ba? Excited ka sa pagbabalik niya. Kasi nga, darating na ating blessed. Siya lang yung ating pag-asa. Amen? So, ngunit, mga kapatid, isa pa, dapat din po natin ma-realize, mga kapatid, isa alang-alang na although matiisin ang ating Panginoon, ating Diyos, hindi habang buhay ang kanyang pagtitiis. Yun din ang dapat natin isipin. Ang Panginoon ay matiisin,
Ngunit, ito'y may hangganan. Hindi magtatagal tayo ay papasok na sa dulo, mga kapatid. Tayo ay nasa kalagitnaan na. Tayo papunta na sa dulo. Sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. So anytime soon, no? Anytime soon. These days, hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa kanyang pagbabalik. Ngunit, kailangan tayo natin itong paghandaan. So, basahin po natin ang sabi sa Mateo 24:27, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na bumubuhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Isipin natin, mga kapatid. Yung sinasabi niya napakatagal, just stop. Diyan ang Panginoon. Saglit lang yan. So, huwag natin subukin na siya bumalik. Bumalik siya, tapos nandun ka pala sa sabungan. Nangyari sa buhay mo. Di ba? Napakabagat, mga kapatid. Kaya yung sinasabi natin, napakatagal ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Huwag natin hinahamak ang ating Diyos. No? Kasi siya yung may gawa ng lahat ng bagay na ito. Anytime pwede niya gawin yan. Isipin, kumbaga sa yung light, sa science, di ba? Ang light, gano'ng kabilis nag-travel? Approximately 300,000 kilometers per second yung pagta-travel ng light. Kaya niyang ikutin yung sa 1 second lang. Kaya niyang ikutin. Mga halos 7, 8 times, 9 times ang buong mundo. So, napakabilis, mga kapatid. So, huwag natin isipin na napakabagal ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. So, kaya isipin natin na napakadelikado ng panahon natin ngayon. No? Napakadelikado yung pamumuhay natin. Bakit napakadelikado yung ating pamumuhay ngayon between this grace and judgment. Bakit napakadelikado? Kasi nga, napakarami pa ang namumuhay na inaakala na wala talagang babalik. Nasa isip nila na wala namang babalik eh. Wala na, kaya ang mga tao kampante. Di ba? Napakaraming kampante, hindi na iiba. Yung panahon natin hindi talaga naiiba sa panahon ni Noe. Ganon din na nangyari. Napakakampante. So ang naiisip, ang ginagawa nila ngayon, to pagpapayaman, yung gusto, may posisyon ka, gusto mo nakukuha mo lahat. So yun yung iniisip nila na security. Kasi kapag marami kang pera, marami kang yaman, secured ka. Tama? Yun yung nasa isip ng mga tao na yun. Amen? Which is, yun nga, sabi natin, wala namang masama na magtrabaho, wala namang masama na magpayaman, wala namang masama na makuha mo yung gusto mo. Ngunit isang alang-alang natin na hindi yun ang tunay na security sa buhay natin. Kundi sa Panginoong Hesus lang. Siya lang talaga. So habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, paghandaan din natin, mga kapatid. Napakahalaga ng mensahe natin ngayong araw na ito. Kasi iniisip ko rin. Iniisip na dapat ang mindset natin is, yun yung magiging mindset ng bawat isa sa atin. Hindi yung ginagawa na lang is magwalwal, mag-inom, gano'n na lang na happy go lucky, enjoy lang ang buhay. So, yun dapat yung mga bagay na talagang dapat nang binibitawan. So, basahin po natin ang sabi sa Mateo 24:37-39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago pa bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan na ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So, mga kapatid, yun talaga. Yung mga bagay na yan, mga nabanggit, yun yung maging trahedya na yun. Totoo na, parang talagang trahedya sa panahon natin. No?
So, hindi yung mga sakuna, hindi yung mga, hindi yung mga trahedya eh. So, ang trahedya talaga is yung mga ginagawa natin ngayon sa ating henerasyon. So, pinaghahandaan natin ang mga bagay-bagay, hindi yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Which is dapat natin sa alang-alang sa araw-araw. Maiba po tayo, no? Today is August 2, 2026. Ika-8, tama ba? Ika-8 buwan ng taon. Sobra na tayo sa kalagitnaan. Malapit na tayo sa katapusan ng taon. So ano bang hinihintay natin? Nasa buong taon, ano ba yung pinakahihintay natin na buwan? Diba December? Katapusan. So katapusan daw. Siyempre pinakahihintay natin. Bakit natin hinihintay yun? Kasi may mga magbibigay ng regalo. May bonus. May 13 month. Mga ganung bagay, no? May mga incentive. So excited tayo every katapusan. So pwede ba natin yan? Tingnan nyo, kung iisipin natin, hinihintay natin ang katapusan this year, no? Dito. Kasi mayroong mga bonus. Mas maganda sana siguro kung ang mindset natin, no? Is excited din tayo sa katapusan dahil sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. No? Amen. So, nakaka-excite, di ba? So, siyempre, pagkatapusan, check na boss natin kung ano yung mga ginawa natin. Ito, mula umpisa, ito, si PJ, maganda yung ano ito, sumusunod to sa akin. So, may bonus to, may 13 months. Nakalive, boss. Bibiro lang. So, exciting talaga. Kasama. Kasi alam mo na na nung umpisa, so, pinag-igihan mo na, sinunod mo na, hanggang sa pagdating ng katapusan. Kung yung amo mo, boss mo, siyempre may gantimpala ka. Di ba? Ganun din ang Panginoon Jesus. Gusto niya, paghandaan din natin ang kanyang pagbabalik mula umpisa hanggang sa dulo. Dapat tayong manatili, mga kapatid. No? So, isa pa, balikan po natin ang ating main verse. No? Basahin ko lang po ulit. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang tagapagligtas, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Ang biyaya ay hindi lamang nagliligtas. Ngunit tinuturuan tayo nito, ito rin ay nagbabago ng ating buhay. So, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas. Ito ay nagbabago rin ng buhay. Meaning, ang biyaya ay nakuha na natin rin. Nasa atin na po ito. Ngunit, habang tayo ay narito sa lupa, tinuturuan din tayo nito upang magbago ang buhay. So, sa papaanong paraan po? So, ang biyaya, tinuturuan tayo nitong tumanggi sa mga kasalanan, mga kapatid. So, ang biyaya ay hindi lisensya, no? Hindi siya lisensya upang tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Sa halip, binibigyan na tayo nito ng lakas para tumanggi, mag-say no sa mga kasalanan. So, ang tunay na nakatanggap ng biyaya ay marunong ng tumanggi sa mga makamundong bagay. Basahin po natin ang sabi sa Roma 6:1-2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Of course, hindi. Huwag nawang mangyari. Paano nga tayong mga namatay sa kasalanan ay patuloy na mamuhay paroon?
So, meaning, yun nga, ang tunay na nakaranas ng biyaya ay hindi na naghahanap ng dahilan upang magkasala, upang balikan mo muli yung mga dati mong ginagawa. So kasi, minsan naisip natin, mabait naman ang Diyos. Okay lang. Parang ganun, di ba? May mga ganung mindset ng kapatid. So, isa pa ay binabago nito ang ating desire o yung ating mga pagnanasa. So, dati, maaaring kung natanggap mo na ang biyaya, yung pinapamuhay nito. So, dati, maaaring inuuna natin yung ating mga makamundong bagay, mga gusto na ano natin dati, mga vision, mga dati nating buhay, pag-inom, mga ganung bagay, ay unti-unti na itong unti-unti na tayong binabago. Unti-unti tayong babaguhin dahil sa biyaya. Ang mga ginagawa na lang natin is, ang iisipin na lang natin ay yung mga bagay na ang hangarin ay yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Basahin po natin ang sabi sa 2 Corinto 5:17, kaya nga kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Pinatalikuran na natin yung ating mga dating gawain at pamumuhay. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Iniiwan na natin ito, mga kapatid. Narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Tayo ay bagong nilalang na. Hindi na tayo yung dating ako, bago na ngayon. Hindi na natin, pinaliguran na natin lahat yung mga, hindi yung physical na, yung natin pamumuhay. So, ang pangatlo, ang biyaya ay nagbibigay ng lakas upang tayo mamuhay ng banal. So, hindi natin kakayanin kung tayo lang sa sarili lang natin. Ang biyaya rin ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy tayo at mamuhay tayo sa kabanalan. So, ang biyaya rin nagbibigay din ng lakas upang tayo manatiling na tapat at masunurin sa ating Panginoon. So, sabi po sa 2 Corinto 12:19, sapagkat sa iyo ang aking biyaya, dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaya nga, lalo akong magmamapuri sa aking kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Isa pa po sa ginagawa ng biyaya ay ito rin po ay humuhubog sa atin. Inuhubog ito ang ating buhay at sa habang hinuhubog ng biyaya ang ating buhay, ito po ang makikita natin. Itong mga bunga na ito, basahin po natin sa Galatia 5:22-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahan loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Walang kautusan lamang sa mga ito. So ito is kusa ng lalabat sa atin. Kusa ng makikita sa buhay natin. Once na ang biyaya, tayo ay tumanggap ng biyaya sa ating buhay. Yung katotohanan na tayo mismo ay nakatanggap na ng biyaya sa ating buhay. Mga kapatid, tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Kahit hindi tayo karapat-dapat. So, ligtas na tayo. Ngunit, palagi natin iisipin na, di ba, kahit ligtas tayo, pinag-iingat pa rin tayo ng ating Panginoon. Napakaraming babala, napakaraming sinasabi sa Biblia na tayo ay mag-ingat. Kahit ang Panginoong Jesus, sinabihan niya tayo na mag-ingat. Kasi nga, hanggat nandito pa tayo sa ating flesh. Ang flesh ay mayroong sinful nature. So, pag nandito pa tayo, gagawa ng kasalanan. Magkakasala tayo. Kasi habang nandito tayo sa mundong ito, ang kalaban hindi tumitigil. Amen?
Hindi tumitigil para tayo hatakin. So, idadami kita. Ganong bagay, di ba? Isipin, hanggat nandito pa tayo, meron at may pagkakataon pa rin na tayo ay maligaw. That's why, grace of God, ang biyaya ng Diyos, Panginoong Jesucristo, siya ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng tama hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So titignan nyo, iniligtas na nga tayo, sinasamahan pa tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Napakabuti ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. So, grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, kaya dapat mag-ingat pa rin tayo. Huwag tayong kampante na ligtas na ako. Huwag tayong kampante, mga kapatid. Isipin pa rin natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay mag-ingat. So, napakadelikado kasi ng itong panahon natin. Kasi, napakaraming nalilin lang sa mga turo. Actually, kaya ini-encourage ko rin kayo mga kapatid na huwag lang tayo makinig. Huwag lang tayo makinig. Yung mga sinasabi dito sa harap, kahit saan, yung mga nakiririnig natin sa social media. Alam ko mahilig tayo manood ng mga sa social media, yung mga pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon. No? Talagang we encourage everybody, no? Everyone, sa ating lahat. Huwag lang tayo makinig. So, magsaliksik tayo. Humingi tayo ng gabay sa Holy Spirit na bigyan tayo ng wisdom. Kasi siya talaga ang number one at only one na teacher. Para tayo ay bigyan ng wisdom para maunawaan natin yung mga salita na gustong iparating sa atin ng mga kapatid. So, pero kapatid, nakakatulong din po yung bukod sa nagsasaliksik tayo, nakakatulong din po. Yung palagi natin pag-attend dito sa church, yung palaging pag Bible study, sa mga prayer meeting, napaka-importante na umaattend tayo kasi yun din ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Huwag natin pabayaan, huwag natin hayaan na sinabi niya na tayo ay magtipon-tipon, mapagpalakasan. Yun yung sinasabi ng Panginoon upang hindi tayo maligaw. Kasi mahirap din pag mag-isa ka lang. Meron times na hindi mo talaga maunawaan yan. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, dumalo tayo sa mga ganitong gawain. So, huwag natin hayaan. No? Huwag natin hayaan na may mga ganitong pagkakataon is isipin natin na ito is ginto. Mga salitang ito is mga ginto. Mas mahigit pa sa ginto, mga kapatid. Palagahan natin. Ito ang yaman talaga na inaasam-asam natin, mga kapatid. Kasi ito yung magiging baon natin pagdating ng panahon, sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. So, ma-share ko lang din po noong nakaraan. Nagkaroon din kasi ako ng kalituhan. Doon sabi ko rin nila doktor, sila pastor. Nagkakaroon din kasi ako ng kalituhan kasi napahilig natin manood ng mga nagsishare ng salita ng Panginoon. So nagkaroon ako ng kalituhan na itong ganito, bakit itong gantong aral is para sa gantong tao lang, itong araw. So, parang naano ako dun, nagkaroon ako ng parang conviction sa aking isip. Tama ba to? So, may mga ganung bagay kasi parang taliwas sa tinuturo ng Biblia. Parang ganun. Mayroon yan Kaya hindi masamang magtanong, mga kapatid, no? Pag may hindi kayo maintindihan sa mga napapanood nyo, sa mga binabasa nyo, sa mga turo, hindi masamang magtanong. Ngayon, kung sa mga sinasabi ko kayo, kung meron man kayo na hindi naintindihan, pwede nyo itanong. O kaya pwede nyo i-correct. Kasi hindi talaga perfecto yung mga nagsasalita. May mga bagay kasi na hindi talaga nababanggit o may mga bagay na nababanggit. Ngunit, kaya yun, kailangan natin talaga magsaliksik ng sarili natin at humingi ng gabay sa ating Panginoon, sa Holy Spirit. Kasi isa rin sa mga napakadelikado is yung mapasok sa mindset natin yung ligtas na ako okay na. Ligtas pa ba pag narinig yung turo na gano'n? Ligtas na pala ako Hindi, pwede ko na gawin yung alam ko, naririnig nyo rin yun na ligtas na ako, kaya hindi na.
mawawala ito. Hindi na ito. Ngunit, isipin niyo mga kapatid, no? Hindi sinabi ng Panginoon, I already saved you and you're done. Hindi. Parang, hindi. Ang sinabi niya, sabi niya sa 1:15:4, manatili kayo sa akin, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. So, hindi po pwede yun na mapasok sa mindset natin na ligtas na ako. Okay na ako. Niligtas na ako ng Panginoon, so okay na ako. Hindi. Basahin din po natin ang sinasabi sa Filipos 2:12. Kaya nga mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na hindi ninyo ako kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig, mga kapatid. So, ibig sabihin, tayo magpatuloy, no? Magpatuloy tayo sa pagsunod. Kahit hindi nakikita, so patuloy lang tayo sa pagsunod. So, ipakita natin araw-araw na buhay ang bunga ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. So, hindi po pwede na petiks lang. Ligtas na ako eh. Okay lang. Parang ganun ba? So, ibig sabihin, sinasabi dito na may takot at may panginginig. Meaning, isagawa natin ito ng may malalim, no? May malalim na paggalang. Ibig sabihin, may takot ka. Ginagalang mo eh. Ginagalang mo ang Diyos. Iba yung takot. Iba yung natatakot ka kasi may kasalanan ka. Iba yun. So, ang gusto lang iparating dito ay seryosohin natin, no? Seryosohin natin yung ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa ating Panginoon. So, hindi dahil sa takot tayo na mawala ang ating kaligtasan, kundi dahil sa kanyang kabanalan. So, idagdag na lang din po. Basahin po natin ang sa Hebrews 13:16. No? Sabi dito, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ay kinalulugdan ng Diyos. So, ibig sabihin, sa pamamagitan din ng paggawa ng mabuti. So, isipin natin, sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa nangangailangan ay kalugod-lugod dito sa Panginoon. Dahil sa paggawa natin ng mabuti at pagtulong sa kapwa, kung nakikita rin dito yung biyaya. So, yung biyaya sa buhay natin, kung paano tayo binago sa araw-araw nating pamumuhay. Mga kapatid, yung mga saved people don't only sit. Hindi lang tayo paupo-upo. Dapat nagsiserve din tayo, mga kapatid. Ano yun? Ligtas ka na, paupo-upo ka na. Hindi mo maaari, ligtas ka na, petiks ka na lang. Hintayin mo na lang na dumating ang Panginoon Jesus. No. Ang sinasabi ng Panginoon Jesus, patuloy tayo. Share the Word of God. Akayin natin ang mga kapatid natin. Ipalaganap natin ang salita ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya. Kailangan din natin gumalaw. No? Kailangan natin gumawa ng mga bagay-bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Worship Him, glorify Him sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. So, ang pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagsunod sa Kanya. Mga dapat nating isaalang-alang. So, yun mga kapatid, sa mga ginagawa natin is na ipapakita natin. Sa mga ginagawa natin, na ipapakita natin kung paano natin pinapahalagahan ang biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Pinapahalagahan natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesus, no, mga kapatid. So, yun. No? Oo, tao lang tayo. Sumasablay na. Ngunit, yun nga, dahil sa biyaya, dahil sa Panginoong Jesus, nagkakaroon tayo ng pag-asa upang magpatuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? So, palapakan po natin ang ating Panginoon. So, mga kapatid, tulad ng nabanggit ko kanina, so, itong panahon natin,
So, the grace period will soon end. So, we should be ready. Kailangan natin maghanda, mga kapatid. Sorry, gusto ko lang ibanggitin. Hindi lang dito, no? Hindi lang po dito. So, halos lahat ng simbahan, sa lahat ng church, may marami po talagang on and off. On and off, ibig sabihin, simba tayo ngayon, bukas hindi. Atin tayo ngayon, simba araw hindi. Mga kapatid, na napaka-importante po. No? Napaka-importante po na tayo ay umatid. At huwag tayong pumayag na sa paglabas natin dito is wala tayong mapupulot. Kasi sayang pumunta ka dito na masahe ka, wala ka man lang nakuha. So huwag tayong pumayag, mga kapatid. No? So, mas mainam pa ka na masaktan ka sa mga sinasabi. Kasi ibig sabihin, pag tinamaan ka, may mali sa'yo. Meron kang hinuhold na dapat mong bitawan. Isipin niyo yun, no? I-evaluate natin, mga kapatid, na huwag tayo magtampo, huwag tayo umuwi, huwag tayo hindi nababalik. Pag pinagsabihan tayo, hindi naman sa pinagsabihan, no? Pinagsabihan ng, kasi galing sa salita ng Diyos yun pinagsabihan kayo ng Diyos, hindi yung taong nandun. Huwag niyong titignan yung taong nandun na nagsasalita. Kasi hindi naman siya nagsasabi sa inyo, pinaparating lang ng Panginoon yun. Huwag tayo, kasi pag nasaktan tayo at inisip natin yun, mga kapatid, in-evaluate natin, doon tayo nagmamature. Di ba? So doon tayo gumagaling, mga kapatid. So yung kabigatan, yung mga hinuhold natin, biglang gumagaan. Hihingi natin ng tawad, Lord. Alisin niyo po ito. Tulungan niyo po, Lord. Paano maalis ko? So, yun mga kapatid, palagi natin isipin, kapatid, na ang isang araw, isang linggo, hindi ka maka-attend. Paano? Pag yung mensahe na yun pala ng linggong yun, yun pala yung mensahe para sa'yo. Hindi na wala na naman. Yung isang linggo na yun, di ba umattend ka? So, wala pa. Hindi ka pa na, Pero Yusuf, sige, hindi ka na lang pumasok kasi tinamad ka. Mula ng konti, hindi ka na pumunta. Di ba? So, ang nangyari dyan, so, napabayaan mo, yung mensahe na pala yun, is parang na pala sa'yo yun, mga kapatid, no? Isipin natin, no? Kailangan, maging excited tayo. Atin ako kasi, ito na yun, hindi pa nakahihintay ko. Yung mga ganung mindset, yung dapat natin isipin, mga kapatid. Although, mga kapatid, hindi talaga tayo pare-parehas ng sitwasyon. May mga nanggagaling sa malayo, may mga nanggagaling sa... Pero hindi lang dito. Kung malayo at mayroong church na dyan, pwede kayo umattend. Yun yung isipin natin. Ngayon, kung kaya nyo naman umattend, kaya natin umattend, umattend tayo. Pumunta tayo, mga kapatid. Kasi, isipin nyo, ang isang linggo na hindi ka umattend dahil masakit ang katawan mo, yung isang beses na yun, magiging maraming beses na yun. Bakit? Kasi nai-used to na tayo. Ibig sabihin, nasasanay na tayo. Kasi dapat ito, lifestyle natin to Yung linggo, ipabook nyo na. Hindi ako pwede sa araw na to, hindi ako posisibo. Kasi para sa Panginoon ito. Ipabook nyo na kasi itong 10 to 12, hindi ako pwede dyan. Pwede ako afternoon. Ganun, mga ganun bagay. Kasi makikita naman ng mga tao yan yan. Si Brother Jason, hindi pwede yan ng linggo. Hindi ko aayain yan. After na lang ng church service. Pwede yun. Hindi natin pababayaan, hindi natin babaliwalain yung mga tao. Ngunit unahin natin ang Diyos. Unahin natin siya, mga kapatid. No? Yung mga schedule natin, pwede natin yan. Kasi yung mga bagay na yan, pwede naman natin mga ibang pwede natin gawin sa mga susunod na araw. Ngunit yung salita ng Diyos na palagi natin nakikinig, naririnig, dapat marinig is kailangan natin pahalagahan, mga kapatid. Mensahe lang is pilitin natin, mga kapatid. We encourage you. Pilitin natin yung umattend.
linggo-linggo. Every Sunday dito. Or Bible study. Pilitin natin. Doon tayo lalago mga kapatid. Doon tayo lalago. Amen? Yun, so reminders lang po ulit mga kapatid. Ang biyaya ay anytime matatapos na. That's the reality, mga kapatid. Maliwala tayo dyan. That's the reality, no? So, habang bukas pa ang pinto, pumasok na tayo. Huwag na tayong palabas-labas. Papasok ka. Ibig sabihin, yan yung sinasabi ko. Huwag tayo, ibig sabihin, aatin ka ngayon, bukas, hindi, aatin ka sa sunod. Ibig sabihin, huwag tayong palabas-labas, mga kapatid. Sa kakalabas-labas natin, masaraduhan tayo. Makakapasok pa kaya. Basahin po natin yung mensahe ng Panginoon. Totoo to, ha? Pagsikapan ninyo makapasok sa matipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara ang pinto, magtitiis kayo nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo ako, ngunit sasabihin sa inyo, hindi ko kayo kilala. So, napakabigat, napakasakit. So, nag-expect ka. Lord, nagsimba naman ako last week. Di ba? Yun lang. Sarado na yung pinto. Amen. So, palagi natin isa lang alam na napaka-importante ng bawat linggo. Kaya hindi natin alam talaga eh. Hindi natin alam. Kasi hindi natin alam, meron pa tayo dinadala mga dinadala dyan, unrepented, mga sin. Hindi natin alam eh. Kung kailan siya babalik eh. Kaya, maging masigasig tayo. Hindi lang para sa atin. Maging masigasig rin tayo sa ating mga mahal sa buhay. No? Palagi natin isipin din yun. Maging masigasig tayo na akayin palagi natin sila. Although kahit na tumatanggi sila, magpatuloy lang tayo. Mga kapatid. No? Yun nga, ano ko nga nakaraan nung naisip ko. No? Kapag aayain natin sila sa mga beach, gano'n, no? Sa mga, pinipilit pa natin eh. Sige na, ako nang bahala sa'yo. Ililibre kita ng pamasahe eh. Pinipilit pa natin, umatid. Ililibre kita sa sine, ako magbabayad. Pinipilit natin, pero pag inaya mo ng simbahan, tapos sabi, ayoko, sige, gumanon ka kaagad, nung nag-agree ka kaagad. Pero kapag sa mga happenings, gusto mo, pipilitin mo pa yung tropa mo, sample yung tropa mo. Sumama ka sa akin, dito pupunta tayo ng mag-outing tayo. Wala akong pera, sabi ng kasama mo. Pero ililibre mo pa para pumunta lang. Minsan, siservisan mo pa para pumunta lang. Pero yung mga kapatid natin, mga parents natin, pag inaya natin, pag sinabi mo, ayoko, pagunta mo, sige, tama ka agad. Sige, okay lang. Okay lang agad. Hindi na tayo nag-e-effort, no? Na pilitin sila na pumunta. So, kaya mga kapatid, isipin natin, anytime, babalik ang Panginoon. Pag-iihan natin, maging masigasig din tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, mga anak, mga hindi pa nakakilala, mga kapatid, even mga katrabaho. Pilitin natin, sikapin natin, kung may pagkakataon na kapagbahagi ng salita ng Diyos, gawin natin. Kasi ito'y napakalaking tulong mga kapatid. Nakakapagtanim tayo. So, isipin na, palagi lang natin isipin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. So, bilang pagtatapos, so tapos na po ang ating mensahe ngayong araw na ito. Hopefully may napulot tayo. Bilang pagtatapos na, nag-iwan ako ng napakahalagang tanong mga kapatid. So, naniniwala ka ba na babalik si Jesus? Amen. No? Pero, isa pang naniniwala ka babalik si Jesus, di ba? Kung babalik si Jesus, handa ka na ba? Handa na ba tayo? Yun ang pinakamahalagang tanong. So, atin pong isa puso, yung mga tanong na yun, kung babalik si Jesus, is handa na ba ako? Sa puso natin, evaluate natin ating sarili.
So huwag tayo maging kampante. Palagi natin isipin na anytime babalik siya. Kung tayo matakot mga kapatid, kung tayo matakot, isipin natin na dapat tayong mga naniniwala at nagmamahal sa Panginoong Hesus, yung excitement, yung ating maramdaman sa kanyang pagbabalik. So, iniwan ko po sa inyo ang isang verse mula sa Thessalonica 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat. Tayo po ay tumayo at mawin. Tingin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala
upang mamuhay ng naayon sa iyong kalooban habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord, hindi po namin kakayanin, Panginoon, na maglakad na mag-isa patungo sa iyo. Samahan niyo po kami sa bawat araw, sa bawat laban na kami hinaharap sa araw-araw, Lord. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na aming hinihintay na tumanggap at magbiyala sa iyo. Panginoon, salamat po sa muli sa araw ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Naway ang bawat isa, Panginoon, ay pumasok sa aming puso at isipan at managili ito, Panginoon. Hanggang ipangbuhay ito hanggang sa muli kong pagbabalik. Tunay na, Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw lamang ang aming pag-asa na aming hinihintay, Panginoon. Come on, church. Patuloy natin sa mga ng Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na pinarating sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Church, sabay-sabay po natin, Panginoon.